Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 19, 2025, Saturday. Kasalukuyang binabaybay ni Bagyong Krising ang extreme northern Luzon na napapanatili pa din ang lakas nito at ngayong araw nakataas pa din ang signal number 2 at number 1 sa ilang lugar sa norte. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, napapanatili nga ni Bagyong Krising ang lakas nito kaya't patuloy na pinag-iingat ang publiko. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa, ngayong umaga, ang sentro ng Tropical Storm Krising ay namataan sa layong 125 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna, habang ang bugso ng hangin ay umaabot naman hanggang 115 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay lumalawak hanggang 600 kilometers mula sa gitna. Kasalukuyang nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa ilalim ng signal number 2 ang mga lugar sa Batanes, hilagang bahagi ng Cagayan, pati na rin ang buong Babuyan Island, Ilocos Norte, hilaga at gitnang bahagi ng Apayao at hilagang silangang bahagi ng Abra. Inaasahan sa mga lugar na ito ang mga hanging may bilis na mula 62 hanggang 88 kilometers per hour sa loob ng 24 hours. May kaakibat itong minor to moderate threat sa buhay at ari-arian. Samantala, nasa ilalim naman ng signal number 1 ang natitirang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela, kabilang din dito ang nalalabing bahagi ng Apayao at Abra, buong Kalinga, Mountain Province, Ifugao at hilagang bahagi ng Benguet, buong Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang mga hanging may bilis na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 hours na may minimal to minor threat. Paalala ng Pag-asa, posibleng mas malakas pa ang epekto ng hangin lalo na sa mga baybayin at bulubunduking lugar na direkta sa direksyon ng hangin. Mas mahina naman ito sa mga lugar na protektado mula sa umiiral na direksyon ng hangin. Ayon sa track at intensity outlook ng Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy sa west-northwest na direksyon si Krising patungong southern China at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang hapon. Habang nasa loob pa ng bansa, patuloy itong lalakas at posibleng umabot ng severe tropical storm category ngayong araw. Narito naman ang latest rainfall forecast ng Pag-asa. Ngayong araw ng July 19, makakaranas ng lagpas 200 millimeters na pag-ulan sa Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantalang nasa 100 to 200 millimeters naman ang inaasahan sa Cagayan, Batanes, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Nasa 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, kasama na ang Metro Manila, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Siquijor, Negros Occidental at Negros Oriental. Para naman bukas, July 20, patuloy ang mga pag-ulan na aabot ng 100 to 200 millimeters sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang 50 to 100 millimeters naman sa Ilocos Norte, Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Antique at Aklan. Sa darating na Lunes, July 21, 50 to 100 millimeters pa rin ng ulan ang inaasahan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Tandaang maaaring mas malakas pa ang ulan sa mga bulubunduking lugar at posibleng lumala pa ang epekto sa mga lugar na dati ng binaha o nabasa ng malalakas na ulan nitong mga nagdaang araw. At meron ding nilabas na tropical cyclone threat potential ang Pag-asa. Week 1 from July 18 to July 25, andyan si Bagyong Krising na papalabas na ng bansa. Pero inaasahan na may low pressure na lalabas sa may norte ulit at mataas ang chance nitong maging isang bagyo. Sa week 2, July 26 to 31, bukod sa low pressure 1 sa norte, nakikita ng mga modelo na may dalawa pang sama ng panahon na posibleng mabuo sa may northeastern boundary ng PAR at yung isa sa northwestern boundary ng PMD. Para magkaroon tayo ng visual reference, gamitin natin ang European model. Pagkalagpas ni Krising, masusundan siya ng isa pang bagyo na mabubuo sa loob ng PAR sa may North Luzon. Then may mabubuo din sa kanluran at silangan
na siguradong magpapalakas sa habagat sa mga susunod na araw. Anyway, marami pang pwedeng magbago dyan, kaya't mahalaga ang patuloy na pagmonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa channel. Para sa pinakabagong impormasyon, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.